Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pinaka-latest post ni Congressman Kiko Barsaga. 47 minutes ago, may post niya ito. Orly Regala Gutesa, the witness who testified against Romualdez, can no longer be reached. Sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. Grabe! So ano kayang nangyari sa kanya? Dinagdag na kinoment na lang ni Congressman Kiko Barsaga. Ngayong umaga daw, at mga 9:30 AM, he was supposed to meet DOJ Secretary Boying Rimulya. Kaya lang, hindi siya nagpakita doon. And up to now, hindi siya ma-reach. Yan ang impormasyong binigay sa atin ni Congressman Kiko Barsaga. Sana makakuha rin tayo ng information kay Senator Rodante Marcoleta. So, ano-ano yung mga senaryo na posibleng nangyari sa kanya? Okay. Una, yung pag-ano niya kay Secretary Boying Rimulya, schedule niya na meeting. Ito, opinion ko lang ito. Baka ayaw niyang makipag-meet. Kasi nga, di ba sinabi niya kagabi, bago matapos yung hearing, na nagbago ang isip niya yung Witness Protection Program. Sinabi niya sa kanyang affidavit, humihingi siya ng tulong na ma-enroll siya sa Witness Protection Program. Kaya lang, nung patapos ng hearing, sabi niya, wag na lang. Kaya kong depensahan ang sarili ko. So, anong ibig sabihin nun? Delikado ang kalagayan niya. Bakit ayaw niyang magpa-under sa Witness Protection Program? Ang isang dahilan, posibleng dahilan opinion ko lang ito, wala siyang tiwala sa Witness Protection Program. Wala siyang tiwala sa DOJ. So ngayon, ayaw niyang makipagkita kay SOJ Boying Rimulya. Yan ang isa sa mga posibilidad at in-off niya na ang kanyang cellphone. Remember, veterano yan, Marines yan. Alam nyo, ang hirap ng trabaho ng Marines. First to fight. Lumulusob lang yan sa mga kuta ng mga Abu Sayyaf, mga NPA, MILF. Walang cover-cover ang mga yan. So, sanay ito sa ganitong sitwasyon. Bago siya lumantad, napagplanuhan na lahat. At sana naman, walang nangyaring masama sa kanya at nag-safety na lang. Okay, so yan. Next, yung pamilya. May po si Attorney Rowena Guanzon na kahawa kagabi. Sana yung pamilya. Sandali, mag-inom muna ako. Sabi ni Atty. Guanzon, saludo ako kay Sir. Kasi hindi basta-basta yung binangga niya. Kailang, kahit di prinsipyo kang tao, kung mailagay na sa alanganin ang pamilya mo, magbabago ang lahat. So ano kaya ang nangyari sa kanyang pamilya? Kasi kung naunahan siya, ibig sabihin, yung nabangga niya, nahawakan ng pamilya, posibleng magbago ang isip. Sana, huwag naman. Huwag naman sana. Kasi kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan niya, matapang ako, laban ako to the end, kung ako lang. Patayin nila ako, patayin, bala. Huwag lang yung pamilya ko. Hindi ko maatim, makonsensya, nang dahil sa akin, magdusa ang pamilya ko. Ganyan yan. So, ito na. Ipagdasal po natin ang kalagayan ni Master Sergeant Orly Gutesa at ang kanyang pamilya. Ipagdasal natin na sana manaig ang katotohanan. It's now a battle between good and evil. Ako, naniniwala ko, opinion ko lang ito, gusto nilang sirain ang credibility ni Master Sergeant Gutesa. Kaya ngayon, pinapa-imbestigahan na nila ang kanyang background. Ako, hindi ako natatakot. Sige, imbestigahan ninyo. Dig
Hukayin ninyo kung anong mahukay nyo. Naniniwala ko yung pagsasalita niya, buo ang loob eh. Although kahit binabasa niya yung kanyang testimony, kailan, naniniwala ko kung ano yung experience niya, yun ang sinulat niya. Na hindi siya napilitan kasi wala akong nakikitang motibo niya bakit siya lumantad. Kung hindi dahil sa gusto niyang ilabas ang katotohanan. Wala nang iba. Binayaran o kasi sabi ng dating speaker, politically motivated daw eh. He was coached na diktahan. So kung ako naman yung retired master sergeant, na pensyonado na ako, dapat tahimik ng buhay ko. Bakit ako sasapak sa mga ganitong usapin? Kung hindi dahil sa pagmamahal sa inang bayan. Kung hindi dahil sa nakukonsensya siya, kasi sabi niya, napapanood niya sa hearing, sa Blue Ribbon Committee hearing, at naging kasangkapan siya, na-realize niya na yung dinadala nilang basura, yun na yun. Pinaghihinala na pera ng taong bayan at ginawa niya ito sa akala niya ito nakakabuti sa bansa. Kaya hindi ako natatakot na utingkayin nila, i-background check nila, lalabas at lalabas ang katotohanan. And we shall know the truth, and the truth shall set us free. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.